Ay, magandang araw. Ito po muli ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Secretary Jing Paras. Secretary, magandang araw. Magandang araw po, Paring Eli. Magandang araw naman po sa ating mga kababayan na tuwang-tuwa ngayon na parang little by little ay parating tayo sa panahon na magbitiw na ng pwesto si Marcos Jr. Isa pa lang na regular member ng Armed Forces ang nagsabi na wala na silang tiwala. He is withdrawing his support to the Chief Executive Marcos dahil sa kabulastugan na ginagawa niya, at sinasabi nitong si Colonel Mungao na tama na, sobra ka na, Marcos. So it's about time. So this is an indication that if one of them has declared, you can see that there are many of them na may mga puso na hindi na mapigilan at mapusok na ang galit nila sa pamahalaan dahil sa napakatinding korupsyon. Ang tinutumbok ngayon na mastermind ay walang iba kundi ang Commander-in-Chief na tinatawag ni Aimee na kapatid niyang bangag na si Marcos Jr. Pero ngayon, hindi lamang sundalo, paring Eli, pati membro ng Liberal Party o minority. At may sinasabi pa itong kaibigan natin na ito, na membro ng Liberal Party. At kinakaaway ba ito ng anak ni Marcos Jr. na si Sandro? Binabastos daw ito. Pinapatawag sa kanyang opisina at pinipilit na wag mag-privilege speech. Pwede ba? May pilitan na ba ngayon sa Congress? Hindi ba kung opposition ka, minority ka? Pwede naman sagutin, di ba? Oo. Pwede nilang sagutin yung privilege speech, pero hindi pwede yung ipapatawag mo at papagalitan mo kung as if sino kang kuneho ka na majority floor leader. Di ba? So ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, ang tinutumbok mo, Secretary Jing, yung napipintong pagsasampa ng impeachment laban kay Pangulo Marcos Jr. At ito nanggaling sa bibig ni Erice. Hindi natin alam kung sinong tinutukoy niya na magpapile ng impeachment. Pero bago niya sinabi ito, sila ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema na ideklara ang mga gawain ni Marcos na labag sa batas, yung paglalagay ng unprogrammed appropriation. At ito, 3 taon ginagawa na ni Marcos. Ngayon lang may naglakas loob, at ang masama nito para kay Marcos ay galing pa sa kanilang hanay. Miyembro ng Liberal Party na tinitingnan ngayon ng mga tao ay kakampi. Pero hindi natin matansya kasi may mga tao na may dignidad tulad ni Congressman Erice. Mayroong paninindigan. Kaya sinasabi nila na hindi kami pwedeng magmaang-maangan lamang sa mga pinaggagawa ni Marcos. Kaya naghain sila, at siya ngayon, magpaparinig natin na mayroon na daw impeachment complaint na naka-drop at isasampa kay Marcos Jr. So pakinggan nga natin ito si Congressman Erice kung anong klaseng impeachment ang ihahain ng mga isang grupo o mga grupo laban kay Marcos Jr. Sabi nila, they are finalizing the draft. Okay, so hindi po chismis yun pong planong paghahain ng impeachment complaint Hindi against the president. Hindi, Nakatagana. Yes. At maganda yun na malaman ng Kongreso na pagbalik namin, may mga ganyang para handa ang Kongreso.
May draft na umano ng impeachment complaint na nakatakdang ihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang kongresista yung kinausap ng mga individual na nagpaplanong maghain umano ng impeachment complaint para i-endorso pero tinanggihan na niya ito. Ang grounds umano ng impeachment ay betrayal of public trust dahil sa pagpapahintulot ni PBBM na mabalahura yung nakalipas na pambansang pondong naging ugat ng malawakang anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Galing kay Congressman Elise, mukhang may natuklasan siya ng mga individual Pina-finalize na rin yung draft. nagbuklod-buklod na pina-finalize na daw yung draft. As to how he learned about this is baka may ugnayan siya sa mga grupo na ito, maski bilang member siya ng Liberal Party at ang mga Liberal Party members ngayon, itong tinatawag nilang dilawan, piklawan, ay nasa hanay ng kay Marcos. Pero dahan-dahan bumabaliktad. Kasi they feel the heat. -3, -14. We won't be surprised by the month of February. Baka -30 na yung wala ng tiwala. Meron Kay yung, Marcos Jr. -27 sa ang pahayag, yung Publicus Asia. Publicus Asia. At kinlaro ko yan kay Malu, sabi niya, kasama na si Marcos doon kasi Buong administrasyon niya. buong administrasyon yan, lalo na yung mga cabinet members ay negative ang performance. So, ito kay Congressman Erice, ini-emphasize niya yung betrayal of public trust. Pero kung akong tatanungin, bilang nakasubaybay sa mga pinaggagawa ni Marcos, if you remember, since 2023, nung pag-start ng vlog natin doon sa RMN, mga ina-identify na natin isa-isa yung mga impeachable offenses ni Marcos. Graft and corruption. Culpable violation of the Constitution. High crimes. And isa lang ang sinasabi ni Congressman Erice, yung tungkol sa related doon sa unprogrammed appropriation na betrayal of public trust. Pero ang alam ko dyan, mayroong culpable violation of the Constitution. May sinasite sila na provision na nilabag ni Marcos for signing the General Appropriations Act na tangay ang appropriations na tinatawag na unprogrammed appropriation. Kasi binabanggit nga ni Congressman Erice na sa tatlong nakarang budget, 2023, 24, 25, siguro kung isang beses lang, pwedeng nalusutan. Pero tatlong magkakasunod na taon, hindi nalusutan kapag ganon. Hindi nalusutan. He became complicit. If not complicit, siya ang may kagagawan at nagdidikta na ipasok yung mga unprogrammed funds. Because, alam mo, ang unprogrammed funds kasi, or unprogrammed appropriation, this is outside of the amount of the budget provided under the General Appropriations Act. In the past kasi, paring Eli, noong panahon namin, although mayroong mga tinatawag na unprogrammed appropriation, but this is very minimal. Because ang ginagawa namin noon, kung kulang ang pondo na naipasa sa GAA, we pass a supplemental budget. Yes. Tama. That legitimizes kasi pag supplemental budget, it's not illegal because mayroong source of revenue. There is a certification from the National Treasurer that yung pinasa na supplemental budget may support May pagkukunan na talaga. na source of fund. Itong unprogrammed is a violation of the Constitution because the Constitution says that when you pass a budget, the requirement is that there shall be, you identify the programs, you identify, but you also identify the corresponding source of revenue that will be appropriated
or disbursed for that purpose. Pero kung unprogrammed, wala yan. So, at the end of the day, parang this is some sort of abdication of the power of Congress. This is an undue legislation, undue exercise of the legislative authority of Congress. Kasi pag pinasok mo sa General Appropriations Act na hindi naman siya kasali, actually, rider siya. Kasi hindi naman siya kasali doon sa 6.7 trillion, paring Eli. So, magiging rider yan. Ngayon, wala na power of the purse ang Congress kasi ang presidente na ang magde-decide kung ano ang i-release niya na pondo dyan sa unprogrammed appropriation. So, Pwede nasa niyang palitan discretion yan niya na. Naging discretionary na ang budget sa Pangulo. When in fact, the power of the purse is vested by the Constitution and the House of Representatives and the Senate acting as a one body. So, yun po. Pero, tingnan mo itong Lucaret. Itong napaka-bopols na babae niyan sa Malacanang. Anong reaction niya dito sa sinabi ni Erice that there will be a possible impeachment complaint against Marcos Jr.? Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ito raw pong si Pangulong Marcos ay ready Nakahanda. for any impeachment complaint that may be filed against him. So, yun po ang sabi niya. Siyempre, natural, talagang maghahanda sila dyan. Talaga. Talaga naman, hindi niya sagutin. Hindi siya mag-ready. Dahil pupuluto sila sa kagawan pag hindi sila nag-ready. Look at Erap Estrada. I have been with mga grupo ni Manong Erap Estrada before. Lalo na kay Manong Noli Puentebella, very close sa akin, parang kuya ko talaga yun si Noli Puentebella. Sabi ko, Manong, bakit hindi niyo na pinlag kaagad nung nag-ano pa lang si Manny Villar? Mayroon pa lang naririnig kayo na mag-file, ba hindi niyo pinlag? Sabi niya, hindi preparado si Presidente. Kasi ang balak niya, nagtipid siya sa gastos. Kasi malaki daw gastos dahil maraming congressmen. Doon siya sa Senate, gagalaw. Doon siya sa Senate. Pero alam mo, kung ang impeachment, they say it's a political endeavor. It's based on numbers. Tama nga. Di ba? Ikaw, paring Eli, nag-cover ka noon. Sabi nila, lamang na lamang ang mga grupo ni Erap. We can immediately turn down the impeachment. Pero it's a different story. When the people are already the one na nakikita na nila yung nakalagay na mga charges, hindi mo makokontrolar kung ang mga hinain na mga complaint or charges in the impeachment complaint ay talagang true to life story. Hindi katulad ng mga piatos, mga na imaginary. Invento, ito, mga invento lang yan. At kasi these are involving confidential funds, and confidential funds must really be meant to be remaining as confidential. Sekreto nga yan. Dito, walang sikreto dito. When you file an impeachment complaint against Marcos, ang dami ng mga violation ni Marcos, mga kababayan, na hindi niya pwedeng harangin. Pagka nakarating na yan sa puso at diwa ng taong bayan na ito. Kasi ngayon lahat ng mga kabulastugan ni Marcos sa social media lang lumabas, binabayaran nila yung mainstream media para hindi alabas, tapos nag-hire sila ng mga trolls, pero pag nandoon na sa impeachment, hindi na yan mahaharang because this is now a formal charge that the whole world should know. Kung nakalatag yung mga charges, do you think the mainstream media will not publish that? Do you think hindi aabot yan sa taong bayan? Di aabot sa mga OFWs all over the world
na ito yung pinaggagawa ni Marcos? Example lang. Yung sa sugar, sinabi na namin yan dito noon. Nag-testify si Undersecretary Panganiban na hindi nila dinaan ang pag-purchase ng sugar sa proseso. Inorderan lang siya ni Bangang na ibigay mo na yan sa 3. May pinili na, no? Pinili na kagad. These are undue favors. You are giving undue advantage to these 3 over 40 importers of sugar. Ang dami. Pwede pagpilian. Pagpilian at there must be a bidding or Yes, so. a form of choice na legal, pero ididikta mo lang na ito na kasi may mga nagsasabi na itong 3 is si Escaler at saka yung 2 incheck kausap na ni Marcos sa bahay niya sa Forbes at may usapan na ito. Si Panganiban inosente at sinabi niya ang totoo doon sa Senate investigation. This is just one example na sinasabi ni Congressman Eresi, betrayal of public trust. Hindi lang yon. Marami. High crimes. Mayroon pa tayong graft and corruption and so many other violation of the Constitution that has been perpetrated by Marcos Jr., mga kababayan. So, yung sinasabing nakahanda na siya, May binabanggit ka pa, Sek, na discuss din natin sa Malampaya. Diba, Malampaya. Binigay ka agad, imbes na... Di Malampaya, mayroon ng, I should know because I was former chairman of the board of Malampaya. Alam ko yun, PNOC. na ang Malampaya tatagal pa. Tapos nang expire yung concession ng Shell at saka Chevron. Ang karapat-dapat para kumita ang gobyerno, ibibidding sana. Pero anong ginawa? Binigay kay Enrique Razon. In-extend pa ang period. So, that's graft and corruption. He was giving favors to Enrique Razon, who is now his #1 crony, and I believe in certain circles, nagsasabi daw ito si Executive Secretary Bersamin na itong si Enrique Razon allegedly ang nagsabi sa kanya na Mag-resign. tapos ka na pare, pinapaalis ka na ni Marcos. How can a businessman be interfering with government unless he controls the government himself? And pawns lang niya ito si Marcos at yung asawa. Can you imagine? These people controlling the government? So, that is culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. You refuse to exercise your power as president. Handpick ka ng isang businessman. Can you imagine that? So, ang daming grounds for impeachment. Compared to Sara Duterte, pare, ano masasabi mo? Ulitin naman, replay na naman. I-replay lang nila yung kay Sara, mayroon ng certification ng Commission on Audit that clean bill of health ang Vice Presidential Office at saka ang Department of Education. Pero magkapile doon, yung Makabayan Black sa February 6. Pero, yan ay advocacy na Advocacy na yan. Na- Wala nang... Tapos itong gonggong na isang congressman na nakinabang kay Marcos during the siege of Marawi, anong sinasabi? Political daw ito. Political daw lang itong impeachment kay Marcos. Kung hindi ka gonggong, Mr. Congressman, ang impeachment naman talaga is a political exercise. Correct. Hindi naman yan criminal, administrative. It's a political exercise, but hindi lang basta-basta exercise that in terms of numbers, but you have to listen also to the charges. Kaya nga may rules on impeachment. There is a constitutional provision on impeachment. Kung hindi ka gonggong,
Mr. Congressman, ano pa kaya ang tawag sa iyo? So, tapos pare, ito ang very highly scandalous. Highly scandalous in the sense that pinagtitira nila si BP Sara dahil daw she spent the money within 11 days lamang yung inappropriate. Pero hiningi yan ni Vice President Sara para ma-address yung mga requirements sa BP, sa DepEd months before. Pero Marcos procrastinated. Marcos did not release it until almost the end of December the fiscal na. year. So, sabi nila, 11 million daw a day was spent in 11 days. Pero, sasabihin ko sa inyo, yung 4.5 billion ni Marcos, that's 12 million a day for 365 days. Wala pang liquidation. So, talagang napaka-bias at walang napaka-unreasonable yung argumento ng mga alipores ni Marcos. Mabuti na lang, there are some people with dignity like Congressman Erice, and to say the least, si Madam De Lima, maybe she has also realized. Kasi baka deep in her heart, she's righteous. Kaya kini-question na nila ngayon itong bangag na presidente na unprogrammed fund is unconstitutional. So, ito po ngayon ang nakalatag, paring Eli. What is your parting statement? Okay, so dito, basta ako, ang masasabi ko, matagal na rin ako nag-cover sa media. Hindi pwedeng maging kampante. Sa ngayon, sabihin natin na, sabi nga ni Yusek Claire Castro, naniniwala raw si Pangulong Marcos na yung members of Congress continue to trust him and that he respects due process. Yon. So, the members of Congress has continued to trust him. Pero, bakit doon sa mga distrito at mga probinsya nitong mga congressmen, puro negative ang mga survey? So, ibig sabihin, wala na naniniwala din sa mga congressmen at opisyal ng distrito at probinsya sa kanya. Kasi naniniwala siya sa support nitong mga congressman. Pero dito sa ilalim, ang mga taong bayan, negative sa kanya. Pero, Sec Jing, yung halimbawa, yung congressman na naniniwala nga, pero pag naramdaman mismo ng kongresista na yung kanyang constituents, yung kanyang mga kababayan, ayaw na, pwedeng bumaliktad kasi I matatalo won't be sa election. surprised with the ratings of the BP Sara, who is consistently going higher. Magja-jump ship na yan. By late 2026, all of them will be jumping ship and looking for their new employer. Pero siguro, ito, banggitin ko lang yung huli, binabagit mo sa rating, kasi nagulat ako sa argumento ni Attorney Claire Castro. Hindi ko alam kung abogado ito Ang sabi niya, nakapasa kaya sa bar yan? nakapasa naman. Oo. Si PBBM, kaya raw bagsak yung kanyang rating dahil siya nagtatrabaho. Si BP Sara, kaya tumataas dahil siya hindi raw nagtatrabaho. Nagulat ako. Rating talaga. Claire, saan ba galing yung utak mo? Ano ka ba, reincarnated? You used to be bright, but now you are so dumb already? Are you reincarnated? Well, what can we do? If there are people who take advantage of money of the government, nagpapabayad, pero puro kabubuhan ang sinasabi. Kawawa ang taong bayan dahil nagsisweldo dito sa lukaret na ito, mga kababayan. Okay, so yun na po. At abangan natin ang kahinatnan nitong impeachment complaint laban po kay Pangulong Marcos Jr. Maganda. Okay, at congratulations Kuya Egay Erice. Mabuhay po kayo.
mukhang mahal na ngayon ito ng mga taga Caloocan. Baka he will be the next mayor of Caloocan. Ha? Oo. Okay, maraming Good luck, salamat. good luck.